po ay manalangin muna sa ating Panginoon. Set po natin yung puso po natin sa pagharap natin sa Lord na tayo po ay maging karapat-dapat na harapin ng ating Panginoon. Yung kapurihan para po sa ating Panginoon. And mamaya po, after ko po mag-pray, meron po diyang mag-flash po sa ating monitor po. Yung mga prayer na gusto po natin i-pray. Ito yung mga personal prayer po natin, ay pwede rin po natin ipag-pray po yan. Amen? Sige po, tayo po ay yumuko po at manalangin po sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus po, Panginoon. Tunay kami ay nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito, Panginoon, na binigay niyo po sa amin sa pagdaos ng unang anibersaryo po, Panginoon, ng Heart Community Church po, Panginoon. Ngayon pa lang, Panginoon, ay ang puso po namin ay punong-puno ng kagalakan po, Panginoon, sa inyong ginawa po, Panginoon, sa iglesyang ito po, Panginoon, Lord Jesus. Hayaan niyo po, Panginoon, sa umagang ito po, Panginoon, ang puso po namin, ng bawat isang narito po, Panginoon, at mga pupunta pa, Panginoon, ay yung puso, Lord, ay nakaset para sa inyo po, Panginoon. Sa aming puso po, Panginoon, sa pag-worship sa inyo, sa pagpupuri sa inyo po, Panginoon, sa pagtaas ng inyong pangalan po, Panginoon, ay nagagalak kami, Panginoon, na umawit ng papuri para lamang sa inyo po, Panginoon, Lord Jesus. I pray din po, Panginoon, na ikaw lamang po, Panginoon, na maging focus po namin. Mahanda po namin ang sarili po namin sa pagdakila ng inyong pangalan. Sa pangalan niyo na si Jesus, ay lahat po ay magsabi po ng Amen. Amen.
Good morning po sa ating lahat. Good morning. May I invite everyone po na tayo po'y tumayo at pakikamayan yung inyong mga nasa harap at yung mga nasa likod natin. And sabay-sabay natin palakpakan ng Diyos sa umaga pong ito. Come on, church! Palakpakan po natin ang Panginoon. Pakisabi, happy first anniversary, Heart Community Church! Woohoo! Thank you, Lord, sa umagang ito. Alam ko po, napakarami pong nangyari sa buong taon. Medyo may hindi kagandahan, hindi maganda, at meron namang sobra-sobrang magandang ginawa ang Panginoon. Sa lahat ng iyon, ipatuloy po nating isigaw yung kabutihan ng Diyos. Amen? Sige po, tayo po'y magpasalamat sa Diyos sa umagang ito. Sabi po ng kanta, yung kanta sinasabi nito, tayo magpasalamat sa Diyos. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, tayo magpasalamat sa Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Ayan, sabay-sabay po nating awitin. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya. Itaas ang ngalan niya. Lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Mula umpisa. Napakabuti. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Tayo ng pagpasalamat. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri. Ang nais ko'y magpuri. Itaas ang ngalan ni Jesus. Minsan pa, ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri. Itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagkukulang. Itaas! Itaas ang ngalan niya. Yes, Lord! Lahat ng nilikha. Napakabuti nga. Minsan pa tayo magpasalamat sa Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat. Come on! Sa ating Diyos. Let's sing! Ang nais ko'y magpuri. Itaas ang ngalan ni Jesus. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri. Ang nais ko ay magpuri. Itaas ang ngalan ni Jesus. Minsan pa, ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri. Itaas ang ngalan ni Jesus. Dahil napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagbabago. Come on, pwede po ba masilakas natin yung palakpak? Let's celebrate yung pagdiwang natin. Yung kabutihan ng Diyos. Itaas ang ngalan niya. Itaas ang ngalan niya. Yes, Jesus! Lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. For the last time, napakabuti. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya. Lahat ng nilikha. Lahat ng nilikha. Napakabuti. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti nga. Sigaw natin. Napakabuti nga ng ating Diyos. Lord, we clap our hands
patuloy pong nagiging tapat at mabuti sa amin. Lord, we are undeserving recipients, Lord, of your blessing. And we thank you, Lord, dahil ito po yung nilalagay mo ng patuloy sa aming mga puso. Nakalooban mo, Panginoon, na kami magpasalamat sa iyo. Can we just pray on our own? Pasalamatan natin ng Diyos. Lord, na dahil sa biyaya mo lamang, kami nakakatayo, Panginoon. Dahil sa biyaya mo lang kami, Panginoon, nabubuhay. Kaya, Lord, we will not miss the chance of always, Lord, na papurihan at itaas ang iyong pangalan. Minsan pa, pwede po ba nating palakpakan minsan pa ang Panginoon? And let's sing this song once more. Sa biyaya ng Panginoon, tayo nabubuhay. Lord, ikaw ay laging mabuti. Jesus, ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon. Di ka nagbabago. Tapat kang ang tunay. Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan, sa iyong kahabagan. Sabay-sabay. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang. Biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ako'y namumuhay ng higit pa sa mga mapagtagumpay. Dahil sa'yo, Jesus. Dahil sa'yo, Jesus. Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Sabay-sabay tayo minsan pa sa biyaya. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Minsan pa sa biyaya mo lamang. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Alam po pong lahat ay nag-reserve ng energy. Sinasabi po dito na tayo'y nakakasayaw, hindi po dahil sa sarili natin, kundi dahil sa kagalakan na nilalagay ng Panginoon sa ating mga puso para tayo magpuri. Apo, all together as one church, tayo sasayaw sa galak. Here we go! Sasayaw sa tuwa at pasasalamat. Tatalon! Tatalon! Sa galak at papupurihan ka. Sasayaw! Sasayaw sa tuwa at pasasalamat. Tatalon! Tatalon! Sa galak at papupurihan ka. Sasayaw! Sasayaw sa tuwa at pasasalamat. Tatalon sa galak, papupurihan ka. Papupurihan
biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo lamang, O Diyos. Ang lahat nito'y biyaya. We thank you, Lord. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Yes, Jesus. Sobra-sobra, Lord, yung kabutihan mo. And tulad, Panginoon, ng iyong sinabi, na ang lahat ng mga nakipag-isa sa iyo, Panginoong Jesus, ay makakaranas, Lord, ng nag-uumapaw, Lord, na presensya mo. Hindi kami mabuti, Lord. Hindi kami mabait. Walang sino man, Panginoon, ang karapat-dapat magtamasa ng kabutihan mo, ng pag-ibig mo. Pero, Lord, ginawa mo yun. Lord, dahil sobra mo kaming mahal. Ang iyong kabutihan, Lord, it keeps on running, Lord, sa mga buhay po namin. It's running after us, Lord. Thank you, Lord, sa pag-ibig mong walang hanggan, na kaya kami nakakaranas ng iyong kabutihan. It's all because of your grace. Kaya, Lord, this is our song to you. Salamat, Lord, sa pagpapaalala mo po sa amin ng lahat po ng nangyari sa aming mga buhay. Thank you, Lord, for extending our lives to this church. And thank you, Lord, for extending this church sa mga buhay po namin. Ito po ang patunay, Panginoon, ng iyong kabutihan. Kaya po, Lord, ito po ang aming awitin sa iyo sa umaga pong ito. Walang hanggan ng iyong biyaya. Sama-sama tayong umawit habang pinaparanas sa atin ng Panginoon yung galak as we celebrate today of His goodness. Panginoon, walang hanggan ng iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Sama natin ulitin. Walang hanggan ng iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Pagkat ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Minsan pa, ang tinig mo ang aming gabay, O Lord. Ang tinig mo siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka sa
gitna ng kadiliman, ika'y aking kaibigan. Ika'y aking kaibigan. O Diyos sa aming Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ating awitin, ika'y tapat, Panginoon. Ika'y tapat sa Habang buhay, ika'y laging mabuti. ika'y mabuti magpakay lanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, At ako ay nabubuhay. awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Isa pa natin awitin, ika'y tapat, O Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Yes, Lord. Dahil sa kabutihan mo, Panginoon, kami umaawit ngayon. Kailan may hindi magbabago ang kabutihan mo. Kaya Lord, inaalay po namin ang aming mga buhay sa'yo. Isa pa nating awitin. Kailanman. Kailan may di magbabago Ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko'y iaalay ko lahat para Sa'yo. kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay Ay iaalay ko lahat para sa'yo. kailan may di magbabago. Let's sing the next lines. Mo. Ating buong puso. Yes, Jesus. Ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko Ang kabutihan ng Diyos. Patuloy naming aawitin na ika'y tapat, Panginoon. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan
kabutihan ng Diyos. Awitin mo! Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko Ang kabutihan ng Diyos. kulang, Panginoon, mga salita po namin para magpasalamat sa iyo. Napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo, aming Panginoon. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likha'y luluwal at iin ka. Karapat dapat ka sa aming papuri, O Diyos. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, Diyos. napakabuti mo. Aming Diyos Ama. Kami yung nilikha, Lord, luluwalhatiin ka. Iyong likha'y luluwal at iin Oh, napakabuti mo. napakabuti mo, Diyos. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, Noon, ngayon, kailan pa man sa for the last time, hindi natin napakabuti ng Diyos. Hindi siya nagbabago. Napakabuti mo. napakabuti mo. Napakabuti mo. Aming Diyos Ama. Iyong likha'y luluwal at iin ka. Oh, Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y sa katapatan mo, Panginoon, nais po namin patuloy na ialay sa'yo yung aming mga buhay. For the last time, let's sing this. Buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. For the last time, buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Let's clap our hands to the Lord. Lord, we thank you. Ikaw ang pinupuri at tinataas po namin, dinadakila sa aming pagpupuri.
Salamat sa pag-ibig at sa buhay na ibinigay mo po sa amin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, maaari na po tayong makaupo and good morning po sa ating lahat. Good morning. Good morning, heartmates! Wow, masaya ba ang lahat? Amen. Salamat sa Panginoon, no? Awitan pa lang, pinununan ng kaligayahan ng Diyos ang ating mga puso. Amen po ba? Amen. Sige po, bago tayo magkaloob sa Panginoon, ay
Basahin po muna natin yung verse natin. Yan. Sabi sa Malakias, chapter 3, verse 10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at hibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen po? Ayan, sabi ng Panginoon, dalhin natin ang ating mga ikapo sa kanyang tahanan. At tingnan natin, kung hindi bubuksan ng Panginoon ang kanyang langit, ang mga biyaya sa atin, na natatamasan natin. Salamat sa Panginoon dahil alam natin na ang Diyos natin ay tapat, sapat sa ating mga pangangailangan. Amen po ba? Sige pa, bago natin ipagkaloob sa Panginoon ang ating mga ikapo, ipanalangin po muna natin ito. Yes, Lord, salamat po Panginoon sa mga biyaya, Lord, na ipinagkakaloob mo sa amin, aming Diyos, sa mga pagkakaloob. Lord, bukas po ito sa aming mga puso, Panginoon. Salamat, Lord, dahil alam namin na ang kasapatan mo, Panginoon, ay hindi namin masusukat, aming Diyos. Salamat dahil yung kagalakan sa tuwing kami ay magkakaloob sa iyo, ay ipinararanas mo nga po sa amin, aming Panginoon. Salamat, aming Ama, at kayo po ang maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po tayo magkaloob sa Panginoon, tayo po ay umawit muna. Tayo po tayo, mga kapatid. Minsan pa po nating awitan ng Panginoon. Pwede ba nating ipalakpak yung mga kamay po natin? And let's say, ako'y pinagpalang lubos ng Diyos. Kay sarap mabuhay, amen, kapag ang Diyos ang kapiling natin. Let's sing. Kay sarap mabuhay kung ika'y kapiling. Hindi pagpapalit ang galak na nadarama. Minsan pa, okay, sarap mabuhay. Kay sarap mabuhay kapag ang Diyos ang kapiling. Hindi pagpapalit ang galak na nadarama. Sa'yo, Jesus, sa'yo, Jesus, ikaw lamang ang nagbigay ng kapayapaan. Buhay ko ay nagbago, kaya ngayon'y nasasabi ko na ako'y pinagpala. Let's sing! Pinagpala, pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala. Pinagpala, 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 ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon. Sige po, pwede na tayong magkaloob sa Panginoon. Pwede po tayong magbigay. Pinagpala. Pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala. Pinagpala, pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala. Pinagpala ako. Totoo, kapag tayo nasa presensya ng Diyos, anumang kalagayan, tayo wala nang hahanapin pa. Amen. Amen. O Diyos. O Diyos, sa iyong presensya, wala nang hahanapin pa. Ikaw ang tanging dahilan, kaya ang buhay ko'y masaya. Minsan pa, O Diyos. O Diyos, sa iyong presensya, Wala nang hahanapin pa. Ikaw ang tanging dahilan, kaya ang buhay ko'y masaya. Minsan pa, pinagpala, pinagpala. Inaawit natin sa Panginoon. ang buhay At ko inubos mo ang ay pinagpala. pinagpala. Magmula
pinagpala ako. Sige po, ipanalangin po natin ang ating mga kaloob na ito. Yes, O Lord, aming Panginoon. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Lord, salamat aming Diyos. Dahil patuloy, Lord, na inilalagay mo sa aming puso na kami ay magkaloob sa iyo, O Lord. Alam namin, Panginoon Ama, na ito ay magagamit para sa ikalalawak pa ng iyong kaharian dito sa lupa, aming Diyos. Tulungan mo po kami, Panginoon Ama, na ang pusong ito ay patuloy na magalak sa tuwing kami ay nagbibigay para sa iyong iglesia, O Lord God. Ama, dalangin po namin sa bawat isa na kayo ang magbigay ng kalakasan, Panginoon. Patuloy, Lord, na pagkilusan mo ang aming mga buhay, aming Diyos. Gabayan mo kami, samahan mo kami, at maranasan namin lagi, aming Panginoon, ang presensya mo at kagalakan na kami ay nasa presensya mo, aming Panginoon. Salamat po, aming Ama, sa iyo ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat magsabi ng Amen. Amen. Panambahan at makapag-gather tayo sa lugar na yon. But eventually, ito po yung maganda. Pumunta po kami ng mga leaders sa Raon. And excited ako kasi kala ko may pera. Yung pala, ang bibili lang po namin wire. seryoso po ito. Then eventually, nandun po kami sa Raon, bigla na lang po may nag-donate ng speaker, may nagbigay po ng mic, at may tumawag po sa akin, may nag-donate ng 50 chairs na monoblock, pero hindi po yung inuupuan po ninyo. So, nakapag-gather po tayo rito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And akala po namin tapos na po ang ating Panginoon. Meron pa po kaming isang problema. Ang init po rito. Alam niyo po, pag binalikan ko po ito, especially kinaalala nila Ninang Beng, pagkatapos po ng service po namin, kapag meron po mga bata, for example sila Adam, first time natin nakita, no? Pero kung naabutan po nila Adam, lahat po ng mga bata po namin, binabayaran po namin para makapasok sa play. Kasi po, pag nakapasok po sa play, meron pong 2 guardian na pwedeng pumasok. Nakiki-aircon po kami dyan sa kabila. Ganun po yung nangyayari. Kapag kakain po kami, hindi ko po makakalimutan ito, may nagdala po ng giniling na may itlog. At kinabukasan, lahat po sa amin, sumakit po ang tiyan kasi po, napanis po yung pagkain. Ganun totoo po yun. That sina Monday, meron po nahihiya, gusto po mag-chat, Pastor, sumakit po yung tiyan nyo. Eh, nung meron na pong nagsabi na sumakit yung tiyan, lahat na po umamin, lahat po, majority po ng members, sumakit po yung tiyan dahil po sa giniling na itlog. Kasi po, napakainit po nun. So, nakasanayan po namin, whenever na magdadala po sila Ninang Beng, most likely hindi po napapanis. And gusto ko pong i-share po sa inyo, hindi po kami rito sa loob kumakain.
kumakain po kami dyan sa hallway. Kasi po kailangan po namin ng hangin. But salamat sa ating Panginoon, we're just praying na hopefully bigay sa atin ng ating Panginoon yung aircon. At alam nyo po, binigay po ng ating Panginoon. Balakpakan po natin ng Panginoon. And if I'm not mistaken, 2 hulog na lang tayo dito, tama? 2 hulog na lang po tayo, tapos na po tayo sa aircon. Balakpakan po natin ng ating Panginoon. Grabe, grasya po yan ng ating Panginoon. And wait, there's more. Hindi pa po doon natapos. Kamakailan lamang po, ito po yung mga chairs po natin, wala pa pong 1 buwan po yan, to be exact. May tumawag po sa akin na nagtanong, yung pastor po ninyo mahihain eh. Sabi po sa akin, kailangan daw po ng chairs. Ako naman po nag-yes lang. Ang akala ko po additional monoblock, ang expected ko po is 20 or 10. Nagulat po ako, yung upuan po ninyo, yung pinadala po sa atin, and worth 120,000 pesos. Grace po ng Panginoon yan. At hindi pa po doon natapos. 2 weeks ago, 2 weeks lang po, kinikilabutan ako, no? We're just praying na magkaroon po tayo ng mga amplis. Ayan. And by the way, yung base may nag-donate po sa atin yan, isang pastor po. And yung mga amplis po natin, yan, may nag-donate din po sa atin, nagbigay po ng additional 2 speakers. And ito po, pinag-pray po natin. Kasi po, naalala nyo po, yung mga nakapunta po ng church, kasi po nakita po yung signage po natin na tinatangay pag umuulan. Nasira na po yun eh. Nung nagkaroon ng bagyo. We're praying na makapagtayo ng signage na medyo mahal. Ang pinaka-estimate namin, syempre especially Sister Leia kasi bahala dyan is worth 20,000. We have ng plano po namin is mag-fundraise. Kasi mahirap po pag walang signage, hindi po nila alam na meron pong church po dito sa taas. 1 week lang po yung nakalipas, may tumawag po sa akin, and to God be the glory. Sinagot niya po yung signage po natin, nasa labas. Cash po, 20,000 na nakakabit na po sa labas. Kaya naman, ako po naiiyak po ako. Salamat po sa ating Panginoon. At hindi po ito mangyayari kundi po sa mga panalangin ninyo at walang sawang suporta po ninyo para po sa Heart Community Church. Kaya naman mapapasabi ka lang talaga, grateful, I am grateful sa Lord. Tama? And alam niyo po, nagpe-pray po ako sa ating Panginoon, and eventually by next year or soon maybe, it seems impossible po sa atin, pero wala pong imposible sa Panginoon. Now within next year, hopefully, eto pong kabilang building na malaki, makuha po natin ang buo. Isama niyo po sa panalangin. Maraming salamat po. And hindi ko na po patatagalin kasi po excited na rin po ako marinig ang mensahero po natin, pero mamaya pa po yan. Sobrang excited po ako. Talaga namang, let's celebrate God's faithfulness nang meron pong pasalamat sa ating Panginoon. At pwede ba sa panghuli, pwede ba tayong sumigaw sa ating Panginoon? Thank you, Jesus. Sabay-sabay. On the count of 3. 1, 2, 3. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Happy first anniversary po sa atin, Heartmates. God bless everyone. First anniversary Heartmates! Praise the Lord, and thank you to our senior pastor, Pastor Marlon, for that wonderful opening. Amen! And again, welcome everyone sa first anniversary ng Heart Community Church. Batiin naman ang happy anniversary ang katabi mo. Yes, happy anniversary to Yang, and we would like to thank everyone for celebrating with us today at sa mga kasama natin online. Pwede rin po tayo tumangin via our comment section. Amen! And happy anniversary din, Kuya Marty. Nakakamiss talaga si Lord. Kaya syempre, hindi tayo papayag na hindi natin maibigay sa Kanya ang lahat ng salamat, especially sa araw na ito. Kaya Heartmates, sabay-sabay natin ipagsigawan ang buong puso natin pasasalamat sa ating mabuting Diyos. Let's shout, I am grateful in
online via Google Meet. For our fellowship po, para sa mga kabataan, Youth Average every first and third Sunday of the month. At 2 p.m. din po yan. At sa mga kababaihan at kananayan, Heart Moms every fourth Sunday din po yan the month. 2 p.m. din po yan. And we also have our ongoing discipleship, our heart journey, knowing more about Jesus Christ and becoming like Jesus Christ. Everyone's welcome to join our discipleship groups so that we may tap on our leaders para makikita tayo sa ating mga Further gawain po, please follow us on our socials, Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok. Search na lang po ang Heart Unity Church or Heartmate. And please like and share and subscribe po para tuloy-tuloy ang ating connection. And speaking of our socials, we can also post our happy anniversary greetings and milestone or celebration photos on our pages. Please use our very own hashtag grateful to the one or hashtag heart at one. Grabe, ang nostalgic na isang taon na po tayo, Kuya Martino. Sobra. So lalo na ako, babalikan natin yung time na simulan at hanggang ngayon sa araw na ito, talagang mapapahit yung Lord sa life. Yes, from house church kung saan nag-service tayo sa bahay-bahay ng mga kapatid natin. Hanggang sa dinala tayo ng Lord dito sa building na ito. Amen. At hindi doon natapos ang Diyos. Talagang every bit of everything. Lahat po yan ay punong grasya ng Diyos. Amazing talaga. Pero ayan, bago pa natin isa-isahin lahat, kasi baka bukas na tayo matapos. Sama-sama nating balikan ang isang taong puno ng pagkilos ng Panginoon sa Heart Community Church. Let's walk down the heart's memory lane.
amazing talaga ang Diyos simula't simula pa. Amen. At hindi man laging perfect, hindi man laging masaya, hindi man laging talo, pero surely, laging may pagsama ng Diyos sa bawat Kaya talagang sakto-sakto ang tema ng anniversary natin ngayon. Grateful to the one. Dahil grateful ang puso natin sa pagkilos ng Panginoon. And we also would like to thank everyone na nag-support, nag-sponsor, made in life or in cash, or sa mga nagdala ng food and mga sweets natin birthday. Yes, at sa lahat din po na nag-purchase ng t-shirt at loob ng inyong iglesia, at sa lahat na nag-effort, naglaan ng time, at pagod, at puyan at puso para sa gawain ito. Thank you very much, Heartmate! At bilang we are really grateful, ayaw magpahuli ng mga kapatid natin na ipakita ang kanilang pag-grateful. True, and to share a special number for us, let's welcome Our Heart Mom!
Alright, thank you Heartmates. At syempre, papatalo ba ang ating Youth Ablaze Dynamic Este Girls? Siyempre hindi. Kaya naman palakpakan natin at sabay-sabay natin i-welcome ang ating Youth Ablaze Girls! Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Wow-oh, 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 Wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala 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 kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Wow-oh, 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 ikaw at ikaw pa rin. Yes, ang gagaling naman nila. Thank you, Dynamic Girls. Yan daw ang tawag sa kanila. Yes, thank you. At pagkatapos tayong pasayahin ng mga ka-heartmates natin, this time ma-inspire naman tayo sa storya na totoong buhay. Yes, istorya ng pagbabago, hindi lang ng pisikal, kundi ng puso at ng buhay. At pagpapalang hindi lang material, kundi pagpapala ng joy, security, family, and love. Tawagin na po natin ang ating heartmates at ang aking nanay. Heartmate Arlene Reyes!
Panginoon para makalapit ako sa Kanya. Umuwi siya isang Sunday, nakwento niya sa amin na sobrang saya niya daw na makita ulit sila pastor. Ako din mismo masaya para sa Kanya. Kasi alam ko, dati niya pa gusto bumalik sa church. Sa pagkwento niya, nabanggit niya, hinahanap daw kami sa church. In-invite ko kami ng husband ko, sabi niya, sama kayo sa Sunday. Sagot ko po agad, sige. Excited din po ako noon sa mga kwento ng asawa ko si Abel. Pero may halong kaba kasi first time po namin na anak ko. Siyempre, mga ganyan. Hindi ko alam kung ano yung iisipin, sasabihin kung paano yung gagawin. At ayun nga, dumating yung Sunday, masaya kami pumunta. Ako, yung anak ko, yung asawa ko, yan. Si Abilin, si Abel, siya po. Pagpasok pa lang namin, lahat po dyan, naka-smile na. Welcome nila kami ng sobra. Nahihiya man, pero sa grace po ng Lord, naramdaman namin ang pagmamahal ng isang pamilya. At nagsimula na nga po yung worship, naramdaman ko yung yakap ng Panginoon. Simula nga noon, napagdesisyonan na namin na yung Sunday, panahon na para sa panambahan. Ito ay nakalaan para sa pagsamba. Yung dating paglalaba ko ng Sunday, ngayon ay adjust ko na po ng Sabado. Para yung Sunday, talagang nakalaan na lang po sa Panginoon. Praise the Lord. Lumipas po yung mga araw, nabigyan ako ng pagkakataong bautismuhan. Iba pala talaga yung pakiramdam nung ilulubog ka sa tubig at iaahon din mula dito. Mahirap po siyang ma-explain, pero nung pagkakataon yun, kakaibang gaang yung na-experience ng Lord sa akin. Nawala yung bigat, hindi ko alam na nakadagan sa katawan ko. Para bang nasa langit na yung gaang ng pakiramdam ko. Isang sigurado, may totoo ng Kristo sa puso. Salamat din sa Panginoon sa tagumpay na ibinigay niya sa aking laban, sa takot at kahinaan. Dati lagi akong nalulungkot at laging walang direksyon sa buhay. Dahil na rin sa mga pagsubok na nararanasan ko. Pero nang makilala ko po yung Panginoon at pag-ibig siya sa buhay ko, nagbago ang lahat. Natutunan ko magtiwala sa Kanya. Salamat sa Panginoon. Ngayon, mayroon na akong kapayapaan. Kagalakan, hindi ko kalaing mararanasan ito. Ano lang po, years ago. Salamat sa Panginoon. Naranasan ko yung kagalingan. May pagkakataon kasi sa buhay ko na akala ko talaga katapusan ko na. Ako po na-diagnose ko ang may heart failure. Second down pancreatic disease. Hindi ko biro yung sakit na ito. Madami kong bawal. Hindi lang sa pagkain, kundi sa mga activities. Ay, pagod lang. Bawal kasi. Mahirap po sobra. Napakagastos ng sakit na ito. Mas pasok ako sa ospital. Check up dito, laboratory doon, kung ano-ano pa. Dumating pa sa time na tinanggihan na po ako sa ospital ng Bulacan. Kasi kinakailangan na daw po ako madala sa malaking ospital. Dahil kailangan din po ng mga malalaking aparatos. Sobrang hirap. Yung mga naipon po namin, naubos po yun. Para sana sa pagkain namin. Nagamit po yun lahat para sa check-up. Kinailangan ko din po mag-undergo ng angiogram last year. Pero dahil need po ng malaking halaga,
grasya at tulong ng Panginoon, amazingly, nakakolekt kami ng guarantee letters para sa gawain procedure ko po. Talagang thank you, Lord. Dahil alam kong lahat ng nangyari ay kilos ng Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pagkakataong sumuna ako. Hindi ako sinukuan ng Lord. Binigyan niya ako ng mga tao na kapaligid sa akin, yung asawa ko, anak ko, kapatid, at higit sa lahat, yung mga kapatid ko kay Kristo. Mga heartmates na walang sawang tumutulong, nagdadasal para sa akin. Hanggang ngayon, patuloy po ako lumalaban. Sumasampalataya, walang imposible sa ating Diyos. Sa Kanya, totoong kagalingan. Tunay ngang mabuti ang Diyos dahil hindi natapos sa Panginoon lang. Binago niya maging ang aking pamilya. Sa pamagitan ng weekly Bible study sa aming tahanan, natutunan din namin ang tapat na pananampalataya sa Kanya. Nagawa na din namin yung magdasal sa hapagkainan, pag-aaral ng Kanyang salita, pagpapasalamat sa araw-araw na biyaya, pagpapanatag sa panahon ng pagsubok. Hindi kami mayamang pamilya, pero sa ganan Panginoon, mapaw kami sa pag-ibig. Habag at grasya ng Panginoon sa aming tahanan namin, naging totoong maayos, masaya, pinagpala ang aming pamumuhay.
grandson. Salamat sa grace ng Lord. At kasama natin ngayon ang ating preacher for today, Reverend Eric Cortez. Sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po, si Pastor Eric Cortez, na nagpapaalala, di tayo magkakamali ng akala kung sa Diyos tayo ay nakaangkla. Mic test. Yan. Amen. Ako. Meron pa Sa palang ganyan. Expositor Kala ko kanina, sabi ko nga kay Pastor Marlon, napakalaki ng impluensya ng Showtime, Itbulaga, at ng Will It to Win, Will It to Win It ba yun? Para sa pag-MC ng mga kapatid natin. Sabi ko nga, mamamatch ko pa ba yung energy nila, no? Well, happy anniversary po. Happy anniversary. Actually, kanina tumawag ako kay Pastor. Sabi ko, Pastor, ano ba ang outfit? Hindi ko pala natanong sa'yo. Kala ko kasi magbabarong kayo eh. Sasabi niya, hindi, Pastor, naka-t-shirt lang, naka-blazer. Okay, nag-iisip na ako, ihahanda ko na sarili ko sa tagaktak ng pawis. Kasi nakikita ko mga picture ng service ninyo, kwento ni Pastor. Hindi niya nakwento, may aircon na pala kayo. Yan, salamat sa Diyos. Purihin ng Panginoon. Kamangha-mangha ang ginawa ng Diyos sa inyo po. Amen? Amen. Kung tatanungin po natin, let me ask you a question. Kung si Apostol Pablo po ay dadalaw sa Hearth Community Church, tinanong ko nga asawa ko, alam mo ba yung Hearth? No? Yung Hearth ay pugon. No? Dati pugon to eh. Ngayon freezer na eh. Hindi naman kayo magbabago ng pangalan eh. No? Heart pa rin, Heart. Okay. Pero kung pupunta ko si Apostol Pablo, halimbawa po, siya po ang naging guest speaker ninyo, would he be thankful para sa church na ito? Meron po ba siyang ipagpapasalamat sa iglesyang ito? Meron po isang church sa Bible na ipinagpasalamat niya at ito nga yung church sa Corinth. Buksan po natin ang ating Biblia sa 1 Corinthians chapter 1 verses 4 to 9. Ayan. At babasahin ko po, nakaano na ba yung PowerPoint? Okay, babasahin ko lang po muna. I always thank my God for you because of the grace of God given to you in Christ Jesus, that you were enriched in Him in every way, in all speech and all knowledge. In this way, the testimony about Christ was confirmed among you, so that you do not lack any spiritual gift as you eagerly wait for the revelation of our Lord Jesus Christ. He will also strengthen you to the end, so that you will be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful. You were called by Him into fellowship with His Son, Jesus Christ, our Lord. Basahin ko po sa Tagalog. Okay lang naman daw na lumampas ako. Hindi naman mapapanis yung pagkain kasi malamig na nga. Di ba, no? Yung nalasahan talaga, no? Panis yun. Okay, pero naintindihan natin, nangyayari din sa amin yan. Sabi po rito, lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo, kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumatawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Hesukristo na ating Panginoon. Bakit pinagpapasalamat ni Pablo itong church na ito? Di po ba? Anong meron? Kasi pag binasa po ninyo ang unang Korinto, kung ikaw yung pastor ng Korinto,
Hindi ko alam kung magagawa mo magpasalamat eh. Puro sakit ng ulo. Subukan nyo mamaya, pag uwi po ninyo, basahin po ninyo yung 1 Corinthians. Puro sakit ng ulo, puro problema ang idinulot nila kay Pablo. Ano yung pagpapasalamat mo sa ganung church? Di po ba? Pero dito, sabi dito, lagi ako nagpapasalamat para sa inyo. Ang ating po mga churches, may mga problema talaga yan. Wala namang perfectong church. Pero dito, makikita po natin sa umagang ito, meron po tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos dahil po sa ating iglesia. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataon na ito na binigyan niyo po ako ng privilege to preach the word dito po sa Hearth Community Church at ang aking pong panalangin. Mag-usap po kayo sa amin. Magturo po kayo. Bigyan niyo kami ng karunungan, maintindihan, at kalakasan upang may pamumuhay. We thank you for 1 year of faithfulness. Salamat ka, Panginoon. Ang iyong pagbubuhos ng mga pagpapalang material sa iglesia ito. At nawa sa aming pag-aaral, makita namin higit pa ito ang ibinigay mo sa iglesia. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Sabi sa verse 4, I always thank my God for you because of the grace given to you in Christ Jesus. Take note ang sabi niya, I always thank my God for you. He was always thankful for them. Palagi niya pinagpapasalamat sila sa Panginoon. Pero hindi dahil sa ano meron sa church na to, hindi sa kung ano binigay ng Diyos sa Kristo. Ang sabi nga po, I always thank my God for you because of the grace of God given to you in Christ Jesus. Ano po pinagpapasalamat niya? Yung pong biyaya. No, kanina, tutuwa ako doon sa mga kanta kasi paulit-ulit nababanggit yung grace, yung biyaya, yung kagandaang loob ng Diyos. Ang tanong, ano po ba itong grace na tinutukoy po dito? Pag tinignan po natin ang kahulugan ng grace, ang sabi po, God's unmerited favor. Ang ibig kong sabihin, natanggap natin ang biyaya hindi dahil karapat-dapat tayo. Natanggap natin ang biyaya dahil sa pagmamahal ng Diyos. Hindi sa anumang meron tayo, kundi dahil gusto lang niya tayong bigyan ng biyaya. Yung pong ibig sabihin ng grace, God's unmerited favor. At pag tinignan mo mga taga-Korinto, makikita mo wala namang sino man sa kanila na siyang magiging dahilan para magmalaki yung church. Kasi minsan kapag sa church, sabihin nila, uy, alam mo po ba, sa amin umaattend si ganito. Meron akong kilalang isang church, kung saan alam ko, na umaattend yung isang madalas yung makita sa telebisyon na government official. No, tapos meron may isang church, sabi, sa amin umaattend itong mambabatas na ito. Mga kilalang tao, kaya sa amin umaattend itong mga artista na to. Eh dito sa Heart, tingnan nun ninyo yung katabi ninyo, tingnan nyo lang. Mga artistahin lang, pero hindi artista. Di ba? Hindi lang natin alam kung anong artistahin, kung pambabala sa kanyon o bida, hindi natin alam. Pero at least artistahin. Pero may mga church talaga, kilalang kilala dahil puro artista yung umaattend, di ba? Pero itong Corinth, they had no merit at all before God. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 1, verses 26 to 29, ang sabi, brothers and sisters, consider your calling. Not many were wise from a human perspective. Not many powerful. Not many of noble birth. Mamaya sa aming church, nagpapatuloy kami sa series namin sa Gospel of Mark. At nandun na kami sa bahagi ng Panginoon nagpunta sa Capernaum. At kung titingnan po natin, ang Capernaum, hindi siya nabanggit halos sa lumang tipan. Hindi nga talaga nabanggit. Hindi kilalang mga lugar ang pinuntahan ng Panginoon. Nazareth, di po ba, Galilee, pinuntahan niya yung, hindi ko kasi, hindi lungsod yun probinsya yun Tapos Capernaum, hindi man lang nabanggit sa lumang tipan. Ganun po yung kung saan kumilos ang Panginoon. Ang sabi, instead, God has chosen what is foolish in the world to shame the wise. Pinili niya yung mga hangal para pahiyain ang mga marurunong. God has chosen what is weak in the world to shame the strong. Pinili niyang mahina upang pahiyain ang malakas. Alam niyo, sa totoo lang,
gagamitin ng Diyos ang ating talino kung hindi tayo magmamalaki dahil matalino tayo. Gagamitin ng Diyos ang ating kalakasan kung hindi tayo magmamalaki na malakas tayo. Minsan gagawin pa ng Panginoon, ilalagay tayo sa isang kalagayang ipapahiya tayo para makita natin wala tayong anumang pagmamalaki sa harapan niya. Sabi, God has chosen what is insignificant and despised in the world, what is viewed as nothing, to bring to nothing what is viewed as something, so that no one may boast in His presence. Para po itong katulad doon narinig ko sa isang tao na masama ang loob niya dahil feeling niya hindi siya binibigyan importansya ng kanyang pamilya. Ang eksaktong sinabi niya, alam mo, pakiramdam ko, wala akong bilang. Alam niyo ibig sabihin nun? Wala akong bilang. Parang feeling niya, kung mawala man siya, hindi siya mamimiss. Hindi siya kawalan. Pero ginamit ng Panginoon ang mga sinasabing nobody para pahiya yung mga tingin nila they are somebody. God did not see anything worthy in the church of Corinth. God did not see anyone worthy in the church of Corinth, but God accepted them only by His grace. Tinanggap po ng Panginoon ang mga taga-Korinto. Pag binasa niyo umuli ang unang Korinto, parang iisipin mo, sakit ang ulo pag doon ka magtatayo ng church. Pero pinili ng Diyos ang lugar na yon, and God accepted them by His grace. Biyaya lang ng Diyos. Kaya sila naging mga mananampalataya. Yun ang pinagpapasalamat ni Pablo. He was grateful to God for the church in Corinth. Why? Because God was gracious to them. Kaya nga mga kapatid, ito lang yung aking punto sa umagang ito. Tandaan nyo na ito. Be grateful to our gracious God. Amen. Dapat tayo magpasalamat sa Diyos natin na masasabi natin galante, masganang magbigay. Subalit yung sinasabing grace, minsan narinig natin grace, for by grace you have been saved through faith. Akala natin pangkaligtasan lang. We only think of grace na it's about salvation. Tama naman yun. Kaya lang, dito sa konteksto natin, yung grace na tinutukoy dito, only about salvation, but about service. Service. Pag tinignan ninyo, yung sa verse, yung salitang grace, sa ibang translation, ang nakalagay, gracious gift. Dinouble check ko pa nga sa Greek yan, pastor eh. Kasi sa Greek, nakalagay, grace, singular yun. Pero bakit sa translation, katulad ng NLT, no? Katulad dito sa Magandang Balita, Biblia, sa mga pagpapalang ibinigay. Kasi kaakibat ng grace, marami pang kasama yun. Parang meron kang biniling isang bagay, hindi mo alam, marami palang mga titawag na freebies na kasama yung binili mo na yun. Ganon din naman yung binigay ng Diyos sa atin. Para minsan may nagregalo sa akin. Ang tawag nyo, voucher ba yun? Yung kapag, di ba, kakain ka sa restaurant na to, pupunit ka ng isang nakalagay na ticket doon o voucher at malaki yung discount. At pag tiningnan mo, ang daming mga pwede mong paggamitan ng mga vouchers na yon. Ganon din po yung biyayang tinanggap natin sa Diyos. At ang isa sa tinukoy dito, God graciously gave them spiritual gifts that empowered them to serve Him. Anong sabi sa verse 5? Pinagpapasalamat sila ni Pablo, ang iglesia sa Corinto sa Panginoon, sapagkat ang sabi, that you were enriched in Him in every way, in all speech and knowledge. Ang sabi sa Tagalog, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Tingnan po ninyo yung katabi ninyo. Sabihin ninyo, alam mo ba, mayaman ka. Pinagpala ka. Nung tinanggap natin ng Panginoon, akala ba ninyo, ang tinanggap lang ninyo, makashoot ka sa langit, makaiwas ka sa impyerno? Yun lang ba ang akala natin na tinanggap natin sa Panginoon? Alam po ba ninyo na nung tinanggap natin ng Panginoon, bukod sa katiyakan ng kaligtasan, take note, tinanggap natin ang lahat ng kailangan natin upang